Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato si Dr. Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang balak yata nitong si VP Sara na hindi humarap sa impeachment trial. Although, sinasabi niya na noong pang November 2023 siya handa para sa impeachment trial. May nakausap na nga siya mga abogado. Pero bakit hindi siya a-attend kapag natuloy na yung impeachment trial? Sige nga, pakinggan nga natin siya. Hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Ano naman yung ibig sabihin niya ma-intimidate? Gano'n ba talaga kalakas ang kanyang presensya para ma-intimidate yung mga prosecutors, of course, pati na yung mga senators, judges. Hindi lang yan, pati si Chief Justice na magpe-preside sa impeachment trial, may intimidate din sa kanya. Ano to, pampalakas ng loob niya? Diba? Yung pakiramdam niya mahina na siya or pakiramdam niya nabubuli siya, pero hindi niya ipaparamdam na down siya. Diba? Reverse psychology. Pakikita niya na hindi ako ang mai-intimidate sa inyo. Kayo ang mai-intimidate sa akin. Well, ang nakakataka lang naman kasi, kahit noon pa sinasabi niya ready na siya. Kahit noon pa sinasabi niyang mas gusto niya humarap sa isang impeachment trial dahil doon siya makakapagsalita. Hindi na mabubuli o hindi na maharas ang kanyang mga tao sa DepEd or sa OVP. Pero bakit siya mismo parang umiiwas? Hindi ba ganyan din ang nangyari ng pag-iwas niya sa NBI? Hindi siya pumunta. Sige, tingnan natin kung gaano ba siya ka-ready mga ka-clear ha sa sinasabi niyang impeachment trial. Lawyers is that mag-activate lang yung pagpasok nila or pag-onboard nila once matanggap ko yung copies ng articles of impeachment. So hindi ko pa siya natatanggap. Hindi pa ako binibigyan officially ng copy noon. So wala pang official arrangement, professional arrangement with the lawyers. Pero on standby sila. Sino sila, Vice? Hindi ko na lang muna kasi pangalanan, but I'm sure in the coming days, kung ano man yung mangyari, no, malalaman din natin kung sino sila. I believe, para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan yon and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. So 'di ba lumalabas dito mga ka-clear, doon niya gusto sa impeachment trial. Dahil doon niya masasagot na maayos ang ibinibintang sa kanya. So bakit ngayon nagdadalawang isip ka kung a-attend ka ba? Kung pwedeng hindi ka umattend, hindi ka na-attend. So paano mo masasagot? Diba? Paano mo masasagot yung mga ibinabato sa'yo na anomalya? At ang isa sa mga complaints, ang isa sa mga reklamo sa'yo sa articles of impeachment, yung tungkol sa unexplained wealth. Ayaw bang ipakita sa taong bayan na mali yung kanilang akusasyon na mayroon kang itinatagong yaman na hindi mo ma-explain? Hindi ba pag matapang ka, kaya mong harapin yung mga witnesses laban sa iyo. Kaya mong panindigan na wala kang kasalanan. Ikaw pa mismo ang mangunguna para patunayang mali sila. At ang lahat ng ito ay pamumuliti ka lang dahil nga ikaw ay number 1 contender para sa pagiging Pangulo sa 2028. So ba't mo iniiwasan? NBI iniwasan mo.
Vice President Sara Duterte says she will once again skip the investigation of the National Bureau of Investigation on her alleged death threat against President Bongbong Marcos. In an interview with GMA Regional News on Monday, December 9, Duterte said that based on her lawyer's explanation to her about the NBI investigation, she can choose not to go to the NBI and instead submit a letter or affidavit. When asked why she won't be able to go to the NBI investigation, Duterte cited her office's Thanksgiving activities as well as a wake she has to attend in Davao City. Duterte skipped the initial summon of NBI last November 29, citing a scheduling mix-up. The Bureau then rescheduled it to Wednesday, December 11. In its initial subpoena, the NBI asked Duterte to present evidence on its investigation of alleged grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. The document also stated that Duterte may have violated the Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. Amid these complaints, Duterte is also facing impeachment complaints filed by civil society organizations and the group Bayan. According to the Vice President, she welcomes the impeachment complaints lodged against her before the House of Representatives. Duterte claims she would much rather face an impeachment case as it would mean that only she would be investigated while her office's personnel will be spared. Duterte also said she sees the impeachment complaints as a chance for her to address all accusations against her. Apart from the NBI investigation and impeachment raps, Duterte is also facing complaints for grave coercion, direct assault, and disobedience, all of which were filed by the Philippine National Police. She is also facing disbarment complaints before the Supreme Court. Most of these complaints stem from her recent remark where she claimed that she instructed someone to kill President Marcos, his wife Liza Araneta Marcos, and cousin Speaker Martin Romualdez if she too is killed. Diba? Ngayon, kapag nag-start na impeachment trial, hindi ka rin aatin. So ano pa yung masasagot mo? Ang lahat bang ito na sinabi mo? Kailan ba to? Itong interview December 13, 2024, lahat ng ito ay pambobola lang? It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Oh, di ba? Maliwanag mga ka-clear, maliwanag. Unang-una lang, sinasabi niya mukhang may problema sa professional fees. Ang laki-laki naman ng yaman nila. Nakapagpamigay nga sila ng ayuda sa kilometrikong tao na pumila nung Pasko sa kanila para sa Christmas gifts. So, ano problema sa professional fees? Marami nagboboluntaryo. Malamang hindi na nga magpapabayad yun. Maliwanag mga ka-clear. Start pa lang, sinabi niya ready sila. As early as November 2023. Sabi kasi ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. May mga lawyers sila nakatambay. Pangatlo, doon niya gustong sumagot. Diba? Doon niya masasagot na maayos nang hindi na hinaharas yung ibang mga tao niya. So bakit ngayon, lumalabas na, nag-chicken out ka? Ayaw mo. Ayaw mong umapir. At ang palabas mo ngayon, baka ma-intimidate sila. Diba? Ikaw yung ayaw umapir, pero sila pa yung ma-intimidate. Dahil pag umapir ka, diba? Sila pa yung matatakot sa'yo. Kakaiba din, di ba? Ang kakaiba din ng pananaw ni VP Sara. So, let us see. Kapag hindi siya umaten, mag-iisip ba siya na mag-resign na lang? At ayaw na niyang maisambulat lahat ang mga dokumento, ebidensya na maaari makasira ng kanyang karir sa politika. Hindi ba? Pero instead of admitting it,
the fear. Diba? Ang papakita niya, ang mga tao sa impeachment trial ang mai-intimidate sa presensya niya. Pero tandaan natin, kapag hindi siya nag-appear at hindi siya nagsalita, anong lalabas dito? Maaaring meron nga siyang ginawang anomalya. Pero of course, dapat yung prosecution, malakas din naman ang ebidensya. Dahil kapag mahinang ebidensya doon, definitely, dismiss kagad yan. Or, tuloy iisipin natin, baka naman sigurado na siya sa dami ng mga senador na boboto para sa kanya. Kaya, she doesn't care kung a-appeal siya o hindi. Baka sure na siya na alam niya na hindi siya mako-convict. Pwede, di ba? So hanggang dyan lang po muna tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye!